Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang sabi po rito ay Ripple CEO slams irresponsible speculation and reporting of $112.5 million security breach. Kaya yan, ito po yung matinding kaganapan ngayon. Yung hacking incident po dito sa isang account ng Ripple executive. Siya po ang Ripple executive na si Chris Larsen. Yan yung kanyang account po yung na-hack. Ayan, at yung hackers ay yan, malaki po yung kanyang nagawang nakawin dito sa laman ng wallet ni Chris Larsen. Yan, ang isa pong executive chairman ng Ripple. Ngayon, yung naging problema po rito ay meron pong yung unang naglabas ng report tungkol sa pangyayari or incident ding ito ay mali po yung kanyang inilabas na report. Ayon po sa kanyang, sapagkat yung kanyang inilabas na report ay yung account daw na ito na na-hack ay mismong yung account ng kumpanya na si Ripple. Ayan. Yan daw yung na-hack, at syempre maraming yung community ng XRP or yung mga investors or holders ng XRP natakot. Ayan, syempre nagdulot ito ng fear or takot sa buong community ng XRP. Kaya marami pong nagbentahan kasi baka magkakaroon ito ng matinding impact sa presyo ni XRP, at baka mas lalong maaaring magdudulot ito ng matinding pagbagsak sa presyo. Kaya nagpanic po sila. Kaya marami pong mga nagbentahan dito. Kaya yan, maraming nag-dump ng kanilang mga XRP. Kaya naramdaman po natin yung pagbagsak ng presyo ni XRP. Dulot po ng takot na ito. Kaya nagalit po ang CEO ng Ripple, yan, sa kagagawan ng yan, yung unang naglabas ng balita na ito, nag-report dito, at tinawag po niyang irresponsible speculation daw ito at saka reporting. Kaya totoo nga naman yan, kasi nakaapekto yan dito sa reputasyon ng Ripple, at syempre nagdulot na rin yan ng takot sa kanilang mga investors. Ayan, nagpanic sila, at ayan, nagdulot ng epekto sa market price ng XRP. Kaya yan, atin pong aalamin dito kung ano yung mga inilabas na pahayag ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse naman po yan. Siya po ang CEO. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po si Ginoong Brad Garlinghouse po yan. Siya po ang CEO ng Ripple. Ripple CEO Brad Garlinghouse has criticized media coverage of a recent security breach that affected a wallet address belonging to the company's chairman. Ayan. Naglabas po ng kritisismo itong si Ginoong Brad Garlinghouse kasi ayan, may karapatan naman po siyang maglabas ng kanyang kritisismo dahil sa katunayan ay mali po talaga ng media coverage ang kaganapan na ito. On Wednesday, reports emerged that Ripple, the company, had suffered a security breach leading to the loss of 213 million XRP, approximately $112.5 million. Kaya yan, itong nakalipas na Wednesday po, dito po unang lumabas yung kauna-unahang balita na na-hack ang Ripple daw, or mismong wallet address ng kumpanya ay na-hack at nawalan ito ng 213 million XRP tokens na nagkakalaga ng $112.5 million. However, Ripple chairman Chris Larsen subsequently confirmed that the hack involved his personal XRP wallets. He stressed that no asset or addresses owned by Ripple were affected. Ayan, Pagkatapos po ng report na yan ay agad pong naglabas ng pahayag ang chairman ng Ripple na si Ginoong Chris Larsen, kung saan ay kanya pong kinukumpirma na yung hacking na ito ay
ito po ay yung kanyang XRP wallets. Yan po yung na-hack. At ito po ay walang kaugnayan sa mga wallets or addresses ng kumpanya, ng kanilang kumpanya na si Ripple. Kaya lahat po ng mga laman, yan, yung funds ng mga users, mga investors dito kay Ripple ay ligtas at secure. Kaya ayan, tanging lamang yung personal na XRP account ni Ginoong Chris Larsen yung napasok ng mga hackers at kanilang nagawang nakawin yung laman nito. However, negative reports continued to circulate, with some alleging that Ripple was indeed affected and that there was no clear distinction between the chairman's asset and the company. Yan. Pero patuloy pong kumakalat yung balita na ito o report. Yan, sapagkat ayon po sa kumakalat na balita na ito ay apektado daw po talaga ang Ripple mismo, ang kumpanya, at hindi lamang yung wallet or personal wallet ni Ginoong Chris Larsen. Siguro nagpapalusot lamang sila na hindi apektado ang account ng Ripple. Yan, para kumalma yung community ng XRP. Pero malay natin kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. Pero sana nga ay talagang yung personal account lamang talaga ni Chris Larsen yung apektado rito. Pero yan, syempre may natatakot. Kaya hindi po nila mapigilan na ayan, mag-liquidate na lamang sila ng kanilang asset, yung kanilang XRP asset, at least para mas safe, mas nakakasiguro sila. These reports irk Ripple CEO Brad Garlinghouse, who slammed those behind the accusations. In an ex-post, Garlinghouse labeled such claims as irresponsible speculation and reporting. He then reiterated that hackers did not compromise any Ripple-managed wallets. Kaya yan po. Mukhang nagalit po ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse dahil sa kumakalat na accusations na ito or akusasyon. At yan, sinabi po niyang irresponsable raw yung mga spekulasyon na ito, sapagkat ayon po sa kanya ay walang katotohanan yung kumakalat na maging yung wallet ng Ripple ay na-hack. Ayan. Kasi yung sabi rito ay hindi lamang yung na-hack, hindi lamang yung personal account or personal XRP wallet ni Chris Larsen yung na-hack, maging yung mga wallet ng kanilang kumpanyang si Ripple ay na-hack din. Ayan. Ngunit muling kinumpirma ni Ginoong Brad Garlinghouse na ang mga hackers ay hindi po nila na-compromise or na-hack yung Ripple managed wallets or yung kumpanya ng Ripple. Kaya yan, ligtas na ligtas daw yung funds ng mga users dito kay Ripple. Given some irresponsible speculation and reporting, I want to reiterate that no Ripple managed wallets were compromised. Full stop. Kaya yan, tumigil na kayo sa pagkakalat ng maling impormasyon. Yan po siguro ang sinabi niya sa sa huling yan yung sinabi niyang full stop. Ripple aims to calm market fears. Yan, gusto po ng Ripple na pakalmahin yung market. Yan, or yung mga investors po nila, mga holders nila. Kasi sila po yung nagpapanik at nagbebentahan. Kaya syempre, yan po ang gusto ng Ripple, na pakalmahin po sila. Yan, kasi hindi naman talaga nagkaroon ng security breach sa wallet mismo ng Ripple. The latest post from the Ripple CEO comes at a time when market confidence in XRP is shaky. Over the past 3 months, the asset has underperformed other top cryptocurrencies, losing 18% in a period where other assets saw multiple double digits gain. The recent hack only exacerbated Ripple's woes, with the asset losing 5% in the aftermath. At the time of writing, XRP is at 0.496, which means a 20% decline in the past 30 days. Within the same period, XRP has lost its position in the top crypto rankings to Solana and more recently USDC.
Nonetheless, XRP investors remain confident that market performance will improve soon. Several analysts point to historical patterns suggesting that the market action has a semblance to a period of 2017 leading up to a surge in XRP prices. Such an outcome will evidently erase the recent losses and return the smile on the faces of investors, many of whom are currently troubled. Kaya yan, sabi dito ay yan yung kaganapan po na ito ay nagkaroon po ng dahil po sa kaganapan na ito ay nagdudulot po ito ng takot sa buong crypto market, kaya nagkaroon po ng 18% yan na lose over the past 3 months po pala. Ay yan nga, nagkaroon pa ng sunod-sunod talaga yung hindi magandang pangyayari kasi dito kay XRP. Nagkaroon po siya ng underperformance. Ayan. Samantalang yung ibang mga cryptocurrencies ay nagpapakita po sila ng magagandang performance, samantalang si XRP ay wala. Kaya nag-underperform po siya. Tapos nagkaroon po siya ng lose na 18%. Ayan. At ngayon ay na-hack. Ayan, na-hack po siya. Nagkaroon po siya ng loss na 5% pagkatapos po ng nadulot po yan ng hacking. At ngayon ay nandito na po siya sa presyong 0.496. Bagsak po siya ng 20% nitong nakalipas na 30 araw. Kaya yan po yung mga naranasan ni XRP ngayon. Pero meron ayan, maliban pa diyan ay siya ay bumaba sa kanyang position. Yan yung kanyang ranking po sa market cap. Yan, siya po ay nahigitan or nalampasan na ni Solana at ngayon lang ay kamakailan lamang ay itong si USDC. Kaya yan lumiliit po or nababawasan po yung kanyang market cap, kaya yung kanyang ranking sa crypto market, crypto by market capitalization ay bumababa. Yan, pero wag daw po tayong mawalan ng pag-asa dito bilang mga investors or holder ni XRP, kasi meron pong mga analysts ang naglalabas ng kanilang mga prediction kay XRP na ito po ay pansamantalang nagkakaroon lamang ng correction. Ayan, pero meron na raw pong nalalapit na isang matinding price surge. Ayan, sapagkat yung isang basihan po rito ay meron daw po siyang ginagayang pattern nitong nakalipas na taong 2017. Kaya ayan, yan na lamang po yung pag-asa natin dyan. Ayan, at ayan, nagkataon talaga na nakaranas sila ng ganito, hacking. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.